Ang tulang ito ay sinulat ko para sa boyfriend kong writer. Isinulat ko ang storyang to para mas makilala mo ako. Yun, ng mga katagang sinabi mo nung umalis ka na sa tabi ko at binigay mo sa akin ang papel na pinaghirapan mo. At ang sabi mo, basahin ko to dahil ito ang kwento mo. Ang kwento mo habang kasama mo ako. Nabasa ko sa unang parte ng pahina kung papaano tayo nagkakilala. Nabasa ko rin sa mga sumunod pa kung papaano ko binitawan ang salitang mahal kita. Ang sarap balikan ng mga alaala dahil naiisip ko yung mga pagkakataon na yun na minsan ay hindi mo naman nasabi noon. Ang sarap balikan ng mga alaala, ngunit nung humantong na ako sa bandang gitna, parang may karakter na akong hindi ko na makilala. May karakter na akong hindi ko na makilala. Lalo na nung binanggit na yung kayong dalawang magkasama nung araw na monthsary nating dalawa. Alam mo, pinalikan ko yung mga alaala, pero nung naalala ko, hindi naman tayo nagkita nun dahil nagsabi mo sa akin nung gagawa ka ng storya. Gagawa ka ng storya, pero hindi ka tulad ng sinasabi sa eksena, may nakasama ka. Pero hindi naman to nangyari sa ating dalawa. Yun ang aking ipinagtataka. At ito pa ang pinakamasakit sa eksena. Nung sinabi mo na sobrang saya mo nung kasama mo siya, nung gabing kasama mo siya, at sinabi mo na nung araw na yon, alam mo na kung anong mahalaga. Doon tumulo ang luha ko dahil alam ko nang hindi ako ang nasa kwento. Dahil kahit kaya hindi kita nakasama sa kwarto, kahit minsan hindi kita nakasama sa kwarto, kaya naguguluhan ako. Naguguluhan ako. Pero hindi ko pa rin tinigil ang pagbabasa. Nilipat ko pa rin ang mga pahina kahit sobrang kabang-kaba na, at sa bandang dulo, nalaman ko na kung sino. Ang taong tinutukoy mo ay mas kilala ko pa kesa sa'yo. Naalala ko nung kumain tayo, kasama ko yung best friend ko, kaya siya ang pangatlo. Pero ang kwento ay hindi point of view ng kasama mo ko, kundi ang point of view ng kasama mo ang taong nasa tabi ko. Nabasa kong nahihirapan ka dahil napapagitnaan kayo. Nabasa kong nahihirapan ka, nahihirapan kang hawakan ng kamay niya, kaya ginagawa mo to sa likod ko. Alam ko na ang tinutukoy mo, hindi ako. Hindi ako ang tinutukoy mo. At nang humantong ako sa huling parte ng storya, ay mas naliwanagan na ang utak ko. Dahil nung humantong na ako, doon ko napagtanto ang mga sinabi mo nung huli tayong nagkita. Nabasahin ko ang storya para mas makilala kita. At tama ka, mas nakilala kita. Dahil nung araw na yon, alam ko kung ano ka na dito na ng pagkakakilala ko sa'yo noong una. Alam ko na kung sinong pinili mo sa aming dalawa. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, hindi dahil hindi ako ang mahal mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, kundi dahil hindi ako ang hinahanap ng katawan mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo dahil hindi naman ako ang best friend ko. Alam ko na hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako si Pablo. Oo! Hindi ako magiging sa'yo at hindi ako magiging para sa'yo dahil babae ako. Pero ang pinakanalaman ko sa lahat, hindi ang kwento ng tayo ang isinulat mo, kundi ang kwento mo, ang kwento nyo habang kasama ako. Ang kwento mo na siya ang mahal mo habang nagpapakatanga ako sa'yo. Alam ko na. Pero salamat dahil kahit wala ka na, hanga pa rin ako kung paano ka gumawa ng mga storya. Ang storya na akala ko tayo ang bida. Pero ako lang pala ang extra. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala.